Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi kayo nahuhuli. Bagkus, kayo po ay laging una. Ang pagbisita po ng ating Pangulo ngayong araw ay isang patunay kung gaano kayo kahalaga aming mga magsasaka at mangingisda. Mr. President, pangalawang linggo ko na po ito bilang acting governor at pangalawang beses ko na rin po kayong nakikita dito sa rehiyong Bicol. Tunay na inaalagaan niyo po ang mga uragon na Bicolanos. Sa ngalan po ng aming probinsya, kasama po ang 18 magagaling na alkalde ng Albay at ang bawat masipag na magsasaka at mangingisda, nais ko pong ipaabot ang aming pasasalamat sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Malugod na pagdating sa magayon na probinsya kang Albay. Diyos mabalos po sa Indogabos. Maraming salamat po, Acting Governor Bonggao. Ang pinakamahalaga sa kasama natin dito sa araw na ito, kayo po, mga beneficiary ng mga fisher folk at saka ng mga magsasaka. Mga minamahal kong kababayan, marhaing naaldaw sa Indogabos, at ako'y nagpapasalamat sa napakainit ninyong salubong muli sa aming pagbalik. Bagamat ilang araw na ang lumipas, alam ko pong malaking pasakit pa rin ang iniwan ng pinsala ng bagyo sa inyong mga tahanan at pamayanan. Kaya po naparito ako upang makapagbigay ng tulong para sa inyong muling pagbangon at pagtahak ng panibagong simula. Mula sa tanggapan ng Pangulo, katuwang ang DSWD, maglalaan din po tayo ng 50 milyong piso upang matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan sa 3 lungsod at 15 bayan ng Albay. Sa pamamagitan po nito, makakapaghandog po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa mga magsasaka upang muling maitaguyod at mapalago ang inyong kabuhayan. Kasabay ng ating pagtulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine, patuloy nating pinagtitibay ang ating paghahanda laban sa banta ng kalamidad. Sa bawat ahensya ng pamahalaan, paitingin ninyo lalo ang inyong pagsusumikap nang sa gayon ay higit natin mapaghandaan ang mga posibleng epekto ng pagbabago ng klima. Alam natin palakas ng palakas ang mga bagyo at palaki ng palaki ang pinsalang iniiwan nito. Kaya naman, ipinapatupad na natin ang mga makabagong disenyo para sa ating mga kalsada, para sa ating mga tulay. Sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya ng pamahalaan, tiyakin ninyong dekalidad, ligtas at matibay ang mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng mga infrastruktura natin. Sa gayon, magtatagal at maaasahan ito anuman ang panahon. Inatasan ko rin ang DPWH na bisitahin muli ang Bicol River Basin Development Program. Natapos na natin ang master plan at feasibility study noong Hulyo. Sa kasalukuyan, isinasagawa na natin ang tinatawag na detailed engineering design. Ibig sabihin, dinidesign na talaga at ito na, hindi na yung konsepto lamang, kung hindi talaga yung drawing na yung ano yung itatayo natin. At inaasahan natin na itong proyekto nito ay masisimulan sa susunod na taon. Sa umpisang-umpisa pa lang, pagkadating ng bagong taon, ng 2025, first quarter ng 2025, mararamdaman na po natin na may nagsisimula na para hindi na tayo naghahabol dahil nababaha ang Bicol River Basin at lagi natin wala tayong magawa kundi mag-antay bago mawala yung tubig.
Kapag nabuo po natin itong proyektong ito, unang-una, hindi na masyadong babaha at pangalawa, kung babaha man, ay mas mabilis ang labas ng tubig para lahat ng naapektuhan ay matulungan natin kaagad. Sa usapin naman ng pinansyal na suporta, pinapadali natin ang proseso upang mapabilis ang access ng mga lokal na pamahalaan sa NDRRMC Fund. Kaugnay nito, binibilinan ko ang DBM na tiyakin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga ahensya sa pamamagitan ng Quick Response Fund na magagamit sa tuwing may sakuna. Ito pong ang Quick Response QRF natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Kaya ang ginawa natin ay nagtabi ulit tayo ng pondo para mabigyan ulit, malagyan na naman natin ng laman ang QRF natin para sa mga local governments at sa kanilang sa inyong mga pangangailangan. Hindi tayo magpapatinag sa mga trahedyang ito. Bagkus, palalawigin pa natin ang ating paghahanda at bibilisan ang ating pagkilos upang mapigilan ang pag-ulit ng ganitong epekto ng mga kalamidad. Kaya sa pagkakataong ito, hinihikayat ko ang bawat ahensya ng pamahalaan at ang bawat Pilipino, magtulungan tayo upang matiyak na walang maiiwan sa ating labang kontra sa mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. Sa lahat na naglalaan ng kanilang panahon, kakayanan at puso sa pagtulong sa ating mga kababayan, tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Gayon din, hindi lang po ang mga kawani, hindi lang po ang ating mga kasama sa pamahalaan, gayon din sa pribadong sektor na walang sawang nakikiisa sa pagtiyak ng karapatan at kapakanan ng bawat Pilipino. Salamat sa inyong tulong, salamat sa inyong suporta. Sama-sama nating itatag ang isang mas handa, masagana at progresibong bagong Pilipinas. Kahit anong hamon ang haharapin natin, basta tayo ay nagkakaisa at sabay-sabay nating hinaharap at ginagawan ng paraan upang maging maayos ang buhay ng ating kababayan, magtatagumpay din po tayo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Isang buwan na naman na nanibagong nagtanim kami, yung taniman ko po ng palay ay nasa malapit po sa kalsada, may culvert pa. Tapos, siyempre lahat yung buhos doon, halos natabunan po lahat. Kaya sobra po akong nagpapasalamat na isa po ako sa napili dito ngayon. Salamat po talaga dahil panibagong tanim na naman, panibagong gawa na naman dun sa palayan. Lalo po kagaya sa akin na may anak akong PWD. Sobrang salamat po talaga na isa ako sa napili nito na nagkaroon ng benepisyo galing sa ating Pangulong BBM. Kamuti ko po talaga kung natabunan. Sa dami po ng tubig, ang taas ng tubig. Tapos at hangaanihin na po yun, natabunan. Yung ibang katakid ko naman po, mga na-wash out. Wala na. Yung palay, tumba. Sa akin po, malaking bagay na rin po yun kaysa lalo na po ngayon, wala na po yung inaasahan kong maani dun sa pananim ko. Malaking tulong po itong makukuha naming assistant tungkol po dito po sa programa ninyo. Patanim namin, nagsipagbagsakan, tapos pumunta kami ng sakahan, nakita ko wala na. Siyempre naman, bilang magsasaka kami, siyempre naman masakit sa loob namin dahil lahat dinaanan ng tubig. Dagdag po na dahil yung pag-uukit naman ng lupain, di ba? Bilang magtatanim naman kami, dagdag naman yun sa pasasalamat ko sa Pangulo natin na ganito, isa ako sa magsasaka na ako'y napili niya. Kaya laking pasasalamat ko dahil nabigyan ako ng konting tulong para hindi naman ako masyadong gaanong problema. Yung pananim namin na-distroso ng bagyo, natumba, saging, kamote, tapos kamatis, dagdag puhunan, tapos magparal ng mga bata. Yun lang po mamang
malaking bagay sa amin yon. For assistance that we are giving. Dahil nung una kaming napunta rito, ay pinag-usapan natin was the relief goods, yung rescue, lahat. Ngayon na medyo nalampasan na natin yung phase na yon, andito naman tayo para bibigyan ng tulong yung mga nasiraan ng hanap buhay. Ating lalo na yung ating mga magsasaka at yung ating mga mangingisda. Dahil alam naman natin, pagdaan ng bagyo, pagdaan ng ganitong klaseng baha, ay ang daming nasisirang tanim, ang daming nasisirang mga fish pen. Nakita nga namin ito nung unang bisita namin dito. Kaya sabi ko, hindi lamang yung binibigay ng Department of Agriculture, ngunit idadagdag pa natin, naghanap pa kami ng pondo galing na sa Office of the President para matulungan, mabigyan ng tigsa 10,000 ang ating mga magsasaka at ang ating mga fisherman. Kaya naulit ang pagbalik ko rito at sana naman pagbalik ko uli rito ay hindi na bagyo ang pinag-uusapan natin. At mapapag-usapan na lang natin yung Christine na naging maayos ang pagdala ng tulong para sa ating mga kababayan. At maraming salamat. Magandang magasin. Thank you.